dahil under oath itong susunod na sasagot, maaari ka ng makulong. Kasi perjury yung ginawa mo. Under oath ka rin. Perjury yun nung time na nagsampa ka sa ombudsman nun. Kaya nga ngayon, maaaring hindi mo na ginagawang magsampa kasi alam mong tatamaan ka. Bakit? Panoorin nyo ito ha. Ito, AMLAC mismo. AMLAC mismo nagsabi na sinungaling ito si Trillanes. Hindi talaga mapapagkatiwalaan itong tao na ito na si Trillanes. Ngunit natapat, subalit! Magtataka ka, bakit hindi man lang ito masyadong ibinabalita ng media? Bakit kanyo? Etong mga media na ito, nung panahon ng Quadcom, talagang ibinalita ang lahat ng pinagsasabi ni Trillanes. Kahit ito po ay recycled news na o issue, ika nga. Bakit to kanyo? Ito yan. Nung buong panahon ng Quadcom, tungkol po dyan sa issue na yan, wala naman si Trillanes eh. As in, hindi naman po siya pinapansin. Pero nung umaten si Pangulong Duterte, biglang inimbitahan si Trillanes at tila siya ang ginawang pinali, ika nga. Pag performance, di ba, merong pinali, merong last song. Parang siya ang ginamit na pinali. Na yun ang pinaka-balang kanyon na ibinato kay Pangulong Duterte. Ano po yun? Yung pong bank account na sinasabi. Na which is, yan po ay napag-usapan na noong 2016. As a matter of fact, few days before the election, dyan yan nilabas yan. Para wala ng pagkakataon na makasagot si Pangulong o si dating Mayor Duterte pa nun. Kaya lang, magaling po si Atty. Panelo. The day itself, one day before the election, lumabas po, nailabas niya yung bank account at walang bank account si Pangulong Duterte. Klaruhin natin ha, wala pong bank account si Pangulong Duterte na ibinibintang ni Trillanes. Pahiya nga siya doon eh. Pero dahil nag-eleksyon na, nanalo na si Pangulong Duterte, hindi na ho yan binalita ng media na pahiya siya doon, na sinungaling siya doon. Ngayon, eto na naman, bumabalik na naman tong, ewan ko, ayoko sabihin sanang gago, pero wag na natin sabihin yun. Bumabalik na naman tong tao na ito na napakasinungaling. Meron na naman siyang ibinibida. Pero ito yun, no, paparinig ko sa inyo ha, ito. Pero dahil dito sa video na ito, napahiya ho siya. Nalaman ng buong taong bayan na siya ay sinungaling. Okay? O, panoorin natin ha. Mr. President. Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely... Grabe si Trillanes ito, makatingin kay Duterte. Parang, ewan ko. Trillanes, tanong lang. Yung pagtingin mo ba dito may kasamang pagnanasa o wala? Hindi, baka sabihin nyo naman, wala ko sinasabing bakla siya. Pagnanasang siraan. Kayo naman talaga, oh. Gago! Hindi kasi yung ano kaya yung pagtingin niya ng gano'n? Oh, sinusubukan niya sigurong i-intimidate si Pangulong Duterte. Basta meron siyang pagnanasa. Di lang natin alam kung anong klaseng pagnanasa yun, ha? Stated if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte Ayan. 2016. Oh. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman. Plunder case daw na sinampa niya. Na inimbestigahan daw ng ombudsman.
Mag-follow kayo dun sa istorya nitong si Raulo na ito. Napakasinungaling eh. At ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, Oo. and I think the Quadcom can invite him, siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from Kinonfirm daw. Kinonfirm daw ng AMLAC. Yan ang sinasabi niya during that Quadcom. Nagsampa siya ng kaso sa ombudsman ng plunder, kinonfirm daw ng AMLAC, at ano daw ginawa ni Duterte? Sinibak daw ni Duterte yung ombudsman. Because of what? The confirmation of the AMLAC. Yeah? Yan ang sinalsal ng mga media. Yan ang binalita minuminuto. Bawat araw binabalita yan, araw-araw nung time na yan. Mula umaga hanggang gabi, hanggang tanghali, pinag-uusapan ng mga tanso, vlogger yan. Sinalsal lang todo yan. Hindi po bastos yung salsal ha. Sabi na sinalsal, talagang dinikdik ng dinikdik. Oh, may bank account si Duterte. Oh, napikon si Duterte kasi dito yung part na nagalit si Duterte. Oh, ganyan. Dahil sa sinasabi nito ni Trillanes na merong bank account, kaya napikon si Duterte. Yan ang araw-araw na sinalsal po ng media. that, Kasi nga mga bayaran ng mga putang inang media na yan eh. Yan ang katotohanan. Pasensya na kayo media. Nakakaya. Tayo rin po ay parte ng mainstream dahil SMNI anchor po tayo. Pero nakakaya talaga kayo mga media kayo. Mga mukha kayong pera. Yan ang pinapakain nyo sa mga anak ninyo. Pera. Galing sa ewan ko kung kanino galing yan. Galing ba sa ayek yan o sa tupad ba yan o sa akap? Saan ba galing yung mga pera ninyo? Galing sa taong bayan. so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, alam mo, ang talent nito ni Trillanes, magsinungaling. Hindi, walang biro. Ang talent niya talaga magsinungaling. Yung parang convinced siya sa pagsisinungaling niya. Mantakin mo, sinasabi niya pa ngayon na kumpleto kami ng detalye ha. Yan ay na-aproba ng na-confirm ng AMLAC yan at saka ng ombudsman yan ha. Kaya nga tinanggal. Yung parang kahit sarili niya siguro napapaniwala niya sa kasinungalingan niya. May mga kilala kayong ganun? Yung sa tindi ng pagsisinungaling, kahit yung sarili nila, hindi na alam kung ano ang tama't mali. Alam niyo yun, yung mga pathological liar, ika nga. Parang sila mismo kumbinsido doon sa pagsisinungaling nila. Hindi na nila alam na sinungaling sila. Nakakita kayo ng ganun tao? Dami ko kilalang ganyan. Oh, yung mga scammer. Naku po, pambiram duwaire. ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Grabe yung kanyang yung kanyang argument. Well, pwede yan. Pwedeng gamitin yan na yan sa impeachment, ganyan. Nakalimutan niya, hindi na pala presidente. Di ba? Pwedeng yan, hindi yan, labas sa impeachment siya, pwede siya makakulong, pwedeng. Wala, mahina talaga ito. Alam mo, ang immunity ng presidente ay during his term only. After pwede na. After po pwede na. Huwag kang kung talagang may kaso ka, ibig sabihin kung talagang meron kang nakikitang mali, bakit di mo kasuhan ngayon?
Kasuhan mo ha, hindi ho ombudsman kasi hindi na official si Pangulong Duterte. Kasuhan mo sa korte. Kasi sa tingin ko dahil under oath itong susunod na sasagot, maaari ka nang makulong. Kasi perjury yung ginawa mo. Under oath ka rin. Perjury yun nung time na nagsampa ka sa ombudsman nun. Kaya nga ngayon, maaaring hindi mo na ginagawang magsampa kasi alam mong tatamaan ka. Bakit? Panoorin nyo ito ha. Ito, AMLAC mismo. AMLAC mismo nagsabi na sinungaling ito si Trillanes. Source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And So dininay na daw yung sa 2016, 2017, doon sa Ombudsman, dininay din nila. Ibig sabihin, walang kinalaman ng AMLAC, di ba? Ibig sabihin, yung sinasabi ni Trillanes na parang kinukonfirm ng AMLAC, hindi ho totoo. Ito na-observe ko. Hanapin nyo itong video na ito sa Congress o House of the Representatives sa YouTube. Hindi nyo makikita. Buti na lang may nag-upload na isang channel na nag-upload itong video na to. Ang hirap hanapin. Mukhang sinadyang tanggalin ng Congress itong part na ito. Kasi nga naman, booking si Trillanes dito eh. in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents. Oh, they denied. They deny na hindi po sila, wala po silang sinasabi na totoo yung mga sa kanila galing. Kasi yan ang claim ni Trillanes eh. Sa kanila nang galing. Wala daw. So sinungaling talaga si Trillanes. Grabe o ano? Oh. In relation to the complaint by by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, Tingnan nyo, ididiin pa nito. AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. Oh, ayan, malinaw. Denied. Eto kung ang media talaga ay patas at hindi bayaran, hindi mo nga ito nakita sa balita eh. Alam nyo kung saan nyo lang makikita to? Sa mga TikTok, sa YouTube, o di kaya sa ibang social media platform, dun mo lang makikita to. Dininay ng AMLAC na sa kanila galing yung source. Dininay ng AMLAC yung document na yun na sinasabi ni Trillanes galing sa kanila. Oh. Walang nagbalitang media, mga putang ina nyo, mga media kayo. Sorry, pero totoo talaga, kayo ay mga pinaka number 1 na sinungaling sa Pilipinas. Kayo mga media noche, na mahilig sa pera, mga bayarang animal. Kayo ang talagang salot sa lipunan na ito. Hindi nyo man lang ibalita na totoong ang sinasabi ng AMLAC na walang ganyang account. Na dinideny nila na sa kanila galing yung sinasabi ni Trillanes. Araw-araw niyong binalita yan sa Quadcom after nung Duterte nagpunta sa Quadcom, araw-araw niyong binabalita yung bank account eh. Tingnan ninyo sa social media, nakikita mo yung mga report ng media. Pero ito hindi niyo man lang ni-report. Oh, anong tawag sa inyo? Bayaran. Prostitute. Mga pokpok. Pokpok kayo ng mga bayarang mga politiko nagbabayad sa inyo. Ano ibig sabihin ng pokpok? Binibigyan kayo ng pera para ilabas yung gusto nilang ilabas. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang ilabas. Kaya pokpok kayo. Kayong mga media. O tuloy. May the Quadcom committee, Mr. Chair,
Medyo napaisip si Akop eh. Sabi niya, shit, mali ata yung tanong ko. Mali ata na tinanong ko ito. Mali. Mali yung pagkaano. Oh, tingnan mo ha kung anong gagawin ni Akop ha. Tingnan ninyo. Can we ask AMLAC again? Since this has come out already in the open. Can we ask the AMLAC again? Na mag-imbestiga daw? Sir, anong klaseng tanong yan? Nag-imbestiga na nga sila eh. Dininay na nga nila, inulit pa nila ngayon, tapos sasabihin mo, can we investigate again? Alabo mo. Para lang maitama yung tanong mo na sumabit ka dahil napahiya si Trillanes, kailangan mong sabihin na, pwede ba imbestigahan natin to uli? In the committee hearings of this committee, can the AMLAC conduct an investigation proper insofar as the allegations of the former senator is concerned? Mantakin mo ha, pinasinungalingan niya na nga yung sinasabi ni Trillanes. Inulit-ulit niya pa. Tapos sasabihin mo ngayon, pwede mag-imbestiga tayo uli? Dito, makikita mo talaga, pasensya na ha, Your Honorable Mr. Chair. Bias kayo sobra. Sana, ang tanong mo, ganun ba? So, hindi pala totoo yung sinasabi ni Trillanes. O di sana binalikan niyo si Trillanes. Trillanes, nandyan siya niyan eh. Hindi pala totoo yung sinasabi mo eh. Ano yung sinasabi mo? Bakit din? Eto ha, literal. Nahuli niyo nagsisinungaling. Bakit hindi niyo kinontempt si Trillanes? Mr. Chair, bakit hindi niyo kinontempt? Mr. Chair, ano ginawa ninyo? Kesa na sa ikinontempt ninyo si Trillanes, pinaulit-ulit nyo pa, gusto nyo pang sabihin, pwede ulitin natin yung investigasyon? Di sobrang bias kayo, halatang halata, Mr. Chair. Yang upuan na yan, iano ko. Sir? Mr. Chair, the jurisdiction of the MLC will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So, if there will be an unlawful activity that will be filed, then it is the mandate of the AMLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Buti na lang matalino to. Sabi niya, kung merong unlawful activity, ibig sabihin may perang kaduda-duda na nangyayari. Okay? And someone will file, 'di ba, a case or file something. Then pwede. Pero yung uulitin mo, yung sarado ng kaso, yung sarado ng issue, uulitin mo lang kasi gusto nyo salsalin pa, hindi na pwede yun, sir. Anong klase kayong congressman, sir? Your Honorable Mr. Chair. Anong klase kayo, sir? Booking na, ipagpipilitan nyo pa, sir. Booking na. Sir, na-booking na bias kayo, sir. Yan na to, na-booking na bias kayo. Booking, sir? Hindi, di ba ho? Imagine ninyo, kung yang sumagot na yan ay galing sa Office of the Vice President na nakakuli ninyo in the Congress, in the hearing, nahuli nyo nagsisinungaling. Sigurado ko contempt. Yung ang hindi nagsisinungaling, yun nga nagsabing, Your Honor, wala po akong alam dyan kasi po ang aming pong leader o si Vice President Sara Duterte po nag-utos. Yun nga kinukontempt ninyo eh. Hindi nagsisinungaling yun. Hindi lang niya masagot kasi wala siyang kaalaman. Kinontempt nyo. Si Trillanes, huli nyo nagsisinungaling, hindi nyo kinontempt. Ano tawag sa inyo? Ha? Ano tawag sa inyo? Namumuliti ka. Hatalatang bias kayo. O baka naman, sir, hindi yan kasama sa script. Lumigwak si AMLAC sa script ninyo at magagalit si Romualdez pag hindi nyo yan naayos. Ha?
Baka mamaya hindi maibigay yung dapat ibigay. Gago! Hindi! Maibigay yung suporta, kayo naman. Sinusuporta ni Romualdez yan. Suporta. Hindi naman, wala naman ko sinabing pera. Sinusuportan, moral support. Go, 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 Akop. Go, go. Akop. Ganun. Moral support. Ay, hindi po support na pera. Gago! Kawawa ka naman, Akop. Thank you. Nagkamali ka ng tanong. Tingnan mo palalagpasin lang niya. Mr. Chair, we also issued invitations to Mantakin mo. Laking news nun Ang laking kabukingan nun. Nabuking si Trillanes na nagsisinungaling. Under oath. Dininay ng AMLAC na sa kanila galing yung binabalita ni Trillanes, and yet wala kayong ginawa. Tapos sasabihin nyo ngayon, patas lang kayo, you're for the truth. Para kayo sa katotohanan. Di ba? Booking na booking kayo. At ikaw naman, Trillanes, makinig ka ng mabuti Napatunayan ng taong bayan na ikaw ay isang sinungaling. Tapos gusto mo pang maging mayor ng Caloocan? Mga kababayan ko sa Caloocan, ako talaga mangangampanya laban dito kay Trillanes. Walang biro ho. Nung nakita ko ito, sabi ko, mangangampanya talaga ako laban dito kay Trillanes. Hindi dapat manalo to sa pagka-mayor. Alam niyo kung bakit? Napakasinungaling. Sigurado ko sino ba yung mayor nyo ngayon? Yung si Malapitan, di ba? Sigurado ko, watch out kayo mga taga-Caloocan. Starting ng campaign next year, babatuhin ng putik ni Trillanes etong si Malapitan. Pustahan tayo. Style niya yan Style ni Trillanes yan. Yung mag-iimbento ng mga kasinungalingan, mag-iimbento ng kuno ng corruption, mag-iimbento ng kung ano-ano laban kay Malapitan. Ngayon kasi ang concentration niya dito muna sa Quadcom, itong EJK at kay Pangulong Duterte. Pero since nabuking na po siya, sigurado ko mag-iiba ng linya yan. Pustahan tayo. Napahiya siya kaya mismo ngang according to Taberna, yung impeachment na sinasabi niyang hinog na. Hinog na. Yung impeachment, tinabla nga siya ni Marcos Feeling ko kasi, mga kababayan, feeling ko lang feeling ko lang to as in letter P. Feeling ko lang talaga, sumisip-sip ito sa mga Marcos para makakuha ng suporta sa mga Marcos diyan sa Caloocan. Yun ang totoo diyan. Sigurado ako sumisip-sip lang yan dito sa Caloocan para siya ang suportahan ng, siyempre pag ikaw ay suportato ng administrasyon, malaki ang pera mo makukuha dyan. Pinansyal, makakahingi ka ng tulong para sa iyong pangangampanya. Alam naman po natin, olat na olat po siya dyan. Tingnan nyo yung mga kalye survey, hindi nga ho siya kilala Pag nagkalye survey ho sa Caloocan, sino boboto mo? Si Trillanes o si Malapitan? Ang unang sinasagot nila, siyempre, si Malapitan. Ang pangalawa nilang sagot, taga dito ba si Trillanes? Panoorin nyo yung mga kalye survey na nasa YouTube. Ganun ang lagi sinasabi, taga dito ba si Trillanes? Aside from, lagi nilang sinasabi, si Malapitan ang gusto nila. Kasi, honestly, hindi man perfecto, pero kahit papaano may nagawa naman po. Compare mo naman kay Trillanes, pambihira. Di ba? Iko-compare mo kay Trillanes yan si Malapitan, ang layo. Si Trillanes nga naging senador na, hindi nyo naramdaman dyan sa Caloocan di ba? Ngayon tatakbo pa, nakakahiya. Kaya nga asahan nyo, itaga nyo sa bato mga taga-Caloocan. Starting January, February, March, mambabato ng putik yan kay Malapitan. Pustahan tayo, mambabato yan ng putik. Kung ano-anong isyong ilalabas niyan, kesyo korupsyon, kesyo ganere, kesyo ganyan. Yung style ni Trillanes hindi maganda
toxic ika nga. Alam niyo yung mga jowang toxic? Gago! Alam niyo yun? Yung mga jowang toxic, kesa na magmahal, maninira na maninira. Gago! Di ba? Para lang siya ay mahalin ng kanyang jowa. Toxic eh. Yan si Trillanes. Dapat ang ano dyan, Team T. Hindi Team Trillanes, Team Toxic. O yan totoo, kasi napaka-toxic niya mama na yan. Ewan ko ba bakit ganyan niya mama na yan. Paano kaya yung pinalaki na magulang niya, no? Di ba? Napaka-toxic ko kasi. Walang biro. Kaya, mga taga-Caloocan, kung kayo po ay ayaw ninyong masira ang inyong lungsod, i-shoot nyo po sa inodoro ito si Trillanes sa darating na eleksyon. Huwag ko kayo maniniwala at kung sakasakaling mangampanya yan. Pwede ba pakisagawan naman ng Hindi karapatan nyo yun eh. Walang masama dun. That is not defamation. That is not anything. Ano ho nyo yan? Yan po ay kasama sa freedom of speech nyo. Pag siya po ay nangampanya sa inyo, kung sakali lang, mamigay ng mga ayu-ayuda, mamigay ng kung ano-ano, tanggapin nyo. Tapos isigaw ninyo, boo. Di ba? Boo, ganun nyo. Kasi puro kayabangan no eh. Yan ang totoo eh. Puro kayabangan no ang ginagawa nitong Trillanes na ito. At masisira ang lungsod ninyo sa mga ganyang klaseng tao. Yan no ang totoo.